Hello everyone, I'm Pastor Damaka, Apostolic Believers of Christ International, YouTube channel. The program like is share, subscribe, and post notification bell to update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat sa ating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel sa Facebook. Naway kapayapaan at habag biyan Diyos ay sama sa atin sa magitan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Ito piling ko Pastor Damaka, Apostolic Believers of Christ International. Kapatid, sa oras na ito ay una sa lahat magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos sa bawat araw. Dagdag na ating mga taon, karawan sa mga araw na ito. Lahat po na nagdiriwang ng karawan, happy birthday po sa lahat. Naway pagpalain po kayo ng Panginoon. Malusog na katawan, mga pangarap, kahilingan naway pagkaloob ng Diyos. Dagdag na mga araw at mga taon mula sa ating Panginoon Hesus Kristo. Mga kapatid, sa bawat araw ginawa po natin itong mga video. Ito po ay kalooban ng Diyos na maparating po sa atin ang kanyang mga salita para po na hindi po tayo mawala ng pag-asa. Dahil po habang nandito tayo sa limutan ay tayo po ay samahan ng mga pagsubok, suliranin sa buhay, at hindi maiwasan natin yan. Hindi po natin matatakasan dahil kasama yan po ng ating pamuhay sa limutan na ito. Kaya mga kapatid, una sa lahat, huwag natin kalimutan na manalangin tayo sa Panginoon sa lahat ng panahon upang na manatili tayong matatag sa atin pananampalataya. Kasi kailangan natin harapin ang mga kapanahunan sa mga oras na ito dahil ito po ay kagabay na ating pamuhay. Ang mga suliranin, mayroon mga pagsubok na ating dinadaanan, o kahit po mga batid, mayroon bang mga panlalait, paninira, pangungutya na naranasan po natin. Subalit po, ayon po sa Espiritu ng Diyos na tayo po ay nakakamit ng Espiritu ng Diyos, ay nananaig din tayo. Pinagtanggumpayan po natin ang mga suliranin sa salimutan na ito dahil po sa ating Panginoon Hesus Kristo, sa ating panampalataya sa Kanya na Siya ang makagawa ng mga bagay na hindi po natin magawa. Kaya lubos ng Diyos na turuan tayo Kanyang kalooban ito na ang mga video na ating ginagawa sa bawat araw na maparating po sa bawat isa upang namatili po tayong matatag sa ating pananampalataya. Kaya hanggang sa mga araw na ito, huwag nating kalimutan na ito po ang habag ng Diyos para po sa atin, kasi darating ang panahon na wala na pong mapakinggan ng tao na salita ng Diyos dahil alisin na po ng Panginoon ang kanyang mga hinirang dito sa limutan. Buhay at patay ay dadalhin na po mga kapatid doon sa kanyang kalwalhatian. Na sana mga kapatid, makasama tayo dyan sa panahon na yan kapag ginawa na po ng Panginoon ang kanyang pangako na siya ay babalik. At yan talaga sa pagpakita ang Panginoon at ang mga namamatay kay Kristo mga nang mabubuhay, at tayo mga buhay pa natitira ay isasama na po niya na kasama na muling binuhay doon sa kanyang kariyan. Kaya yan mga kapatid ang dapat natin malaman, dahil po natin alam ang panahon ng kanyang pagparito, at lalo na po hindi alam ang panahon na tayo na po alis sa salimutan na ito. Kaya ang mahalaga, buhay tayo patay, kay Kristo po tayo. Kaya mga kapatid, ang mahalaga sa bawat araw na ating pamuhay. Ito mga kapatid ang sinabi dito po sa Roma chapter 14 and verse 8. Ito ang buksan natin mga kapatid na kailangan tayo mamuhay, mga kapatid, dito sa libutan na sa Panginoon. At kung mamatay man tayo, mamatay tayo na nasa Panginoon. Para kung buhay man patay tayo, sa Panginoon po tayo. Pakinggan natin ang Biblia dito po sa Roma chapter 14 and verse 8. Ito po ang salita ng Diyos.
tayo'y nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y mamamatay tayo para sa Panginoon. Kaya mabuhay man tayo o mamatay, tayo'y sa Panginoon. Ito ang dahilan Mga kapatid, ito ang dahilan kung bakit namatay at muling nabuhay ang Panginoon, para mabuhay po ang pag-asa natin. Huwag po tayo mawala ng pag-asa kahit kung anong mangyari ng sanlibutan, kahit anong mga pagsubok na maranasan natin. Kapag tayo numuhay po sa Panginoon, mga kapatid, ay patuloy tayo na mananaig dito sa limutan na ito, sapagkat ang lahat sumampalataya sa salimutan na ito, siya lang po ang mananaig. Bakit dumadaing po tayo? Bakit nananaig po tayo? Nagtatagumpay po tayo? Dahil po sa ating pananampalataya. Now, yan po yung nasulat po mga kapatid sa 1 John. Tandaan po natin chapter 5 and verse 3 up to 4. Ito po ang sinabi ni Apostol Juan dito po sa 1 John chapter 5 verse 3 up to 4. Pakinggan natin mga kapatid ang sinabi ng Biblia. Dahil ang tunay na umiibig sa Diyos ay sumusunod sa kanyang utos, at hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Sapagkat ang bawat anak ng Diyos ay nagtatagumpay laban sa mundo. Napagtatagumpayan niya ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Diba? So yun po, napagtagumpayan natin kasi sumusunod tayo ng utos. Kapag sumusunod tayo ng utos, magtatagumpay tayo sa salimutan na ito. Kasi ang pananampalataya, sinasamahan talaga ng gawa. Kaya ang magtatagumpay, itong mga anak ng Diyos, mga kapatid, na sumusunod po ng utos. Na sinabi sa verse 2, mga kapatid, pakinggan natin. Sa ganitong paraan natin malalaman na iniibig natin ang mga anak ng Diyos, kung minamahal natin ang Diyos at sinusunod natin ang kanyang mga utos. Dahil ang tunay na umiibig sa Diyos ay sumusunod sa kanyang utos, at hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Sapagkat ang bawat anak ng Diyos ay nagtatagumpay laban sa mundo. Napagtatagumpayan niya ito sa pamamagitan ng pananampalataya. At sino ba ang nagtatagumpay laban sa mundo? Ang sumasampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. So ang magtatagumpay sa mundong ito, ang sumampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. So yun po, ayon po sa ating pangunawa, sa bigay ng Diyos, alam talaga natin na si Jesucristo anak ng Diyos. Kaya magtatagumpay talaga tayo. Pero kung hindi po sumampalataya ang tao na si Jesus anak ng Diyos, hindi po tayo magtatagumpay, sapagkat maging salungat ang Biblia. Kasi ang magtatagumpay, ang sumampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. So wala po ngayon sa ating pangalan Biblia, hindi mananiwala sa si Jesus anak ng Diyos. So hindi po magtatagumpayan. Ang magtatagumpay, ang sumampalataya na si Jesus anak ng Diyos. Sino ba ang nagtatagumpay laban sa mundo? Ang sumasampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. Diba? Maliwanag po. Kaya dapat natin malaman na kung mamuhay tayo kay Kristo, ibig sabihin, bawat araw sundin natin. Sundin natin ang utos ng Diyos. Sapagkat kapag sinunod po natin ang utos ng Diyos, magtatagumpay tayo. Ano mga pagsubok, suliranin sa buhay na madaanan po natin, magtatagumpay tayo. Dahil po, mga kapatid, na kung tayo sumunod ng utos ng Diyos, magtatagumpay tayo. Ayon po sa verse 3 up to 4 sa 1 John chapter 5. Dahil ang tunay na umiibig sa Diyos ay sumusunod sa kanyang utos, at hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Sapagkat ang bawat anak ng Diyos ay nagtatagumpay laban sa mundo. Napagtatagumpayan niya ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang bawat anak ng Diyos, kaya naging anak tayo ng Diyos sa ating pagtanggap po sa ating Panginoon Kristo, naging anak tayo ng Diyos. Ayon po sa John chapter 1 verse 12, na ang mga tumatanggap ng kanyang pangalan, sumampalataya ng kanyang pangalan, ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan maging anak tayo ng Diyos. Pakinggan natin mga kapatid dito sa John 1 and verse 12. Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Tumanggap at sumampalataya, yun po ang pangalan na binigay sa silo ng langit para maligtas tayo. At kung natin tanggapin ang pangalan na ito sa magitan ng bautismo, so mahirapan tayo. 4:12 dito sa gawa, pakinggan natin. Walang sino man sa mundong ito ang makapagliligtas sa atin, kundi si Jesus lang. Namangha sila kina Pedro at Juan.
So wala makapagligtas sa atin dito sa limutan kundi si Jesus lang. So kaya kapag sumampalataya tayo sa ating Panginoong Kristo, magtatagumpay tayo at maliligtas tayo dahil ang pangalan na ito po ay nakasulat sa itaas ng cross, si Jesus ang hari ng mga Hudyo. So yan mga kapatid na ngalan, yung pangalan na yan po ang tatak sa ating noo. Kaya kung mamuhay tayo kay Kristo, dapat mamuhay tayo kay Kristo. At kung mamatay man tayo, dapat mamatay tayo naglilingkod kay Kristo. Buhay patay tayo ay kay Kristo po tayo. Yun po ang sinabi po ng ating key verse ngayon dito sa Roma 14 verse 8. 14 verse 8 ang ating kapatid key verse ngayon mga kapatid. Kung tayo'y nabubuhay tayo para sa Panginoon. Kung tayo'y mamamatay tayo para sa Panginoon. Kaya mabuhay man tayo o mamatay, tayo'y sa Panginoon. Amen. So yan po hindi na ikaw lang masunod. Biblical talaga ito. Kaya kung tayo mabubuhay, dapat mamuhay tayo sa Panginoon. Yung problema ngayon, namuhay nga tayo, pero malayo sa Panginoon. Ang ating sarili nating sinusunod, hindi pa ang Panginoon. So, salungat po. Sa sinabi sa Pablo, kung tayo mabuhay man, dapat mamuhay tayo sa Panginoon. At kung tayo mamatay tayo na sa Panginoon. Buhay patay tayo, sa Panginoon tayo. Kaya sinabi po ng sulat ni Apostol Pablo din sa 1 Thessalonians, na pagbalik niya sa 1 Thessalonians chapter 4 and verse 16 to 17, na talaga magkakasama na tayo buhay at patay sa kanyang pagbabalik. Pakinggan natin sa 1 Thessalonians chapter 4, 16, 17. Sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit, kasabay ng malakas na utos. Maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trumpeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang unang bubuhay. Katapos, ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ang Panginoon sa himpapawid. At makakasama na natin ang Panginoon magpakailanman. Amen. So yan mga kapatid napakaliwanag po ng Biblia, na kaya si Propeta Daniel sumulat din na para tayong bituin sa langit sa muling pagkabuhay. Para tayong bituin sa langit, pag akyat sa langit parang bituin tayo papunta ng langit sa muling pagkabuhay. Yan po sinunod ni Propeta Daniel para po na tayong lahat talaga ay magkaroon ng pag-asa. Now, ang sinabi ni Daniel, Kabanata 12, talata 1 hanggang po sa 2. Si Propeta Daniel sumulat po dito mga kapatid para po sa muling pagkabuhay. At ito po ay natunayan na po ng Biblia mga kapatid sa chapter 12 verse 1 up to 2 na mayroon talagang muling pagkabuhay kapag tatayo na po si Mikael na pinuno ng Panginoon na anghel sa panahon na yon sa muling pagkabuhay, ay talagang ito po makipagbaka sa last hour at mabuhay na ang mga patay. Daniel chapter 12 verse 1 up to 2. Sa panahong iyon, darating si Mikael, ang makapangyarihang pinuno na nagtatanggol sa iyong mga kababayan. Magiging mahirap ang kalagayan sa mga panahong iyon, at ang matinding kahirapang ito ay hindi pa nangyayari mula nang naging bansa ang Israel. Pero ililigtas sa paghihirap ang iyong mga kababayan na ang mga pangalan ay nakasulat sa aklat. Bubuhayin ang marami sa mga namatay na. Ang iba sa kanila ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Pero ang iba ay isusumpa at ilalagay sa kahihiyang walang hanggan. So yun na po mga kapatid. Ito po inulit na Panginoon Kristo mga kapatid. Tandaan po natin ayon po sa John chapter 5 and verse 28 to 29. Ito po ay sinabi din ng Panginoon Kristo ng kanyang pagpunta dito sa limutan. Ay sinulat ito ni Apostol Juan mga kapatid dito sa John in chapter 5 in verse 28 to 29. Ito po inulit ng Panginoon Kristo ito na sinabi Propeta Daniel ay kanyang sinabi din sa mga apostol. Pakinggan natin mga kapatid. Huwag kayong magtaka tungkol dito, dahil darating ang panahon na maririnig ng lahat ng patay ang aking salita, at babangon sila mula sa kanilang libingan. Ang mga gumawa ng mabuti ay bibigyan ng buhay na walang hanggan, at ang mga gumawa ng masama ay parurusahan.
Ayan po ha. Yun po, Brother Daniel simulat din na ang mga masama ay papunta sa kapahamakan na malhanggang. Muna matuwid, papunta sa buhay na malhanggang. Yung nakasulat lang ang pangalan sa aklat ng buhay. So kayo mga kapatid, sa bawat araw, ito ang pinakamalaga sa ating bawat isa na huwag natin hayaan. Kaya mamuhay tayo talaga na sa salimutan na ito nakasama ang Panginoon. Hindi po tayo namuhay sa libutan ito, tayo lang masunod, tulog kain, trabaho, inom, gusto natin mamasyal, punta sa mga sabihin natin nakakasaya sa ating mga mata. Kaya lang Panginoon, ang problema kung nasayahan ba sa ating mga pamumuhay. So hindi po pwede. Kaya ang keywords natin, kung buhay man tayo ngayon, dapat mamuhay tayo kay Kristo. At mamatay tayo nasa Panginoon Kristo. Hindi kaya mamatay tayo, ang atin na lang sarili ang sinusunod natin. Kung tayo'y nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y mamamatay tayo para sa Panginoon. Kaya mabuhay man tayo o mamatay, tayo'y sa Panginoon. Amen. So yun pong dahilan, sa verse 9, Ito ang dahilan kung bakit namatay at muling nabuhay si Kristo, para maging Panginoon siya ng mga buhay at mga patay. Amen. Kaya pagbalik niya, talagang mapanginoon talaga natin siya. Mga patay, mabuhay. At tayo mga buhay ay makasama na po doon sa kanyang kaharian magpakailanman. So maliwanag po ang sinabi sa, balikan natin ang 1 Thessalonians in chapter 4 verse 17, na tayo mga buhay pa din, natitira, aagawin na. Katapos, ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ang Panginoon sa himpapawid. At makakasama na natin ang Panginoon magpakailanman. Amen. Kaya nga mga kapatid, pasiglahin ninyo ang isa't isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. Amen. Ayan po. Maliwanag po mga kapatid. Na ito po nagpapasigla sa atin. Ibig sabihin, kahit na kung napapagod tayo, kahit na kung mabigat ang ating mga problema, nabigat ang mga pagsubok, suliranin natin, pero napasigla pa rin tayo. Ibig sabihin, nakatayo pa rin tayo na matatag na sa ating pananampalataya at naglilingkod sa Panginoon. Dahil po sa pag-asa na ito. At tanda po na mga kapatid, isang kislap mata lang po ito. Hindi po ito magtatagal sa huling tinig ng trumpeta. Ito po isang kislap mata lang, hindi po ito magtatagal. At yan po, sana po mga kapatid ay makasama tayo dito sa isang kislap mata. Mga kapatid, ay makasama natin ang Panginoon sa kanyang kaluwalhatian. Isang kislap mata lang po ito, hindi magtatagal. Pakinggan natin ng kapatid dito po sa 1 Corinthians chapter 51 chapter 15 in verse 51 up to 53. Ito po mga kapatid, sinabi sa Pablo, isang hiwaga na hindi natin alam noong ngayon nalaman na po natin, isang kislap mata lang sa huling tinig ng trumpeta, mabuhay na ang mga patay. Ngunit makinig kayo, dahil may sasabihin ako sa inyo na isang lihim. Hindi lahat sa atin ay mamamatay. Ngunit tayong lahat ay bibigyan ng bagong katawan, sa isang iglap, sa isang kisap mata, kasabay ng pagtunog ng huling trumpeta. At sa pagtunog ng trumpeta ay muling bubuhayin ang mga patay, at bibigyan ng katawang hindi nabubulok. At tayong mga buhay pa ay bibigyan din ng bagong katawan, sapagkat itong katawan nating nabubulok at namamatay ay dapat mapalitan ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay. Ayan po maliwanag po yan sa isang kislap mata. Yun po sinabi din niya sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 to 17. Now, isang kislap mata lang ito mga kapatid, hindi po magtatagal. Kaya ito po ating inaasahan na sana po sa isang kislap mata, tapos na ang lahat ng suliranin, tapos na ang mga pananlait, paninira at pangungutya sa sanlibutan na ito. Ito inasahan po natin mga kapatid, loobin ng Diyos, sana po na makasama tayo sa isang kislap mata sa muling pagkabuhay ng mga patay. At tayo sa Panginoon talaga malaman po natin na magpatuloy talaga tayo mga kapatid sa pag-asa na ito. Huwag natin hayaan na ang pag-asa na ito ay mabaliwal lang po na hindi po natin mapakinabangan, dahil po mga kapatid, ayaw ng Panginoon talaga na may mapahamak. Kaya lang mapahamak talaga tayo kasi minsan po ang atin na pong sariling kapakanan ang ating sinusunod. Now hanggang ngayon ang pag-asa na ito ay may pag-asa tayo talaga ng mga buhay pa.
Kasi yun po yung sinabi ng Biblia na habang buhay pa ang tao may pag-asa, no? Tandaan po natin yan sa Ecclesiastes Kabanata Siyam talata 4 na habang buhay pa tayo may pag-asa. Kaya pag-asa na ito hindi sa atin lang mga nakinig ngayon, para po sa lahat ito, mga kapatid. Kasi marami pong mga buhay ngayon, so lahat na may buhay pa may pag-asa pa yan. Pero yung mga patay na, ay natin alam kung saan sila ngayon. Pero tayo mga buhay pa, buhay ang pag-asa natin. Kasi habang buhay pa ang tao may pag-asa. Habang may buhay ang tao, may pag-asa. May kasabihan nga, mas mabuti pa ang buhay na aso kaysa sa patay na leon. Diba? Alam naman natin leon, matapang ang leon. Kung patay na yan, napakinabangan mo pa yun? Hindi na. Pero yung aso, kahit aso lang ang kanyang pangalan, may aso po na sabihin natin sumusunod sa kanyang Panginoon, no? Di ba may aso na mautusan mo, yung aso mautusan, di ba? Aso lang yan. Pero may aso po na sabihin natin tinuturuan po yan ng maliit pa. Paglaki niya, mautusan po ang aso. Sa amin nga dati, may aso doon sa amin na nagdala ng basket na mamalingki sa pamalingkihan. Nagdala ng basket yung aso. Oo, totoo po yan. Ako maliit pa. Aso yun, maliit pa ako. Napakalaking aso, nagdala ng basket na yun ay aso ng mayor ng aming lungsod. Aso inutusan doon sa palengke, nagdala ng basket yung aso. Di ba? Tama ang Biblia. Pero habang buhay pa tayo may pag-asa. Lahat na may buhay pa ngayon, may pag-asa pa tayo. Pero yung patay na, hindi natin alam kung saan sila lagay ng Panginoon. Kasi dalawa po ang pupuntahan ng tao kapag namatay na. May paraiso ng kaluluwa at tinatawag na Hades kung nag-alab na apoy. Yung pinakasulat sa Lucas 16 Kabanata 16 talata 22 hanggang po sa 24. Yan mga kapatid ang sinabi ng Biblia. Kaya habang may patay may pag-asa, para wag natin hayaan na ang pag-asa na ito ay hindi pala maasahan. Kasi ang salita ng Diyos minsan ay iniwasan ng tao. Pero mga kapatid, lahat po na may buhay pa ngayon, may pag-asa pa. At dahil buhay pa tayo, huwag kayo mawalan ng pag-asa. Makinig tayo ng aral, gawin natin ang salita ng Diyos. Kung ano man ang ating napakinggan, huwag hayaan natin mga kapatid, na itong napakinggan natin ay masayang lamang. Tandaan po natin na habang buhay pa tayo may pag-asa. Kaya lahat na may buhay pa, may pag-asa ka pa kapatid. Huwag mo nang isipin yung kasalanan natin. Namatay po ang Panginoon sa cross sa ating pagkamakasalanan. Yun po ang dahilan na parito po ang ating Panginoon Kristo para iligtas ang makasalanan. At yan po mga kapatid, hindi harang po ang kasalanan, sapagkat alam natin, ang Biblia nagpatunay na si Kristo na parito para sa makasalanan. Sa 1 Timothy chapter 1 and verse 15, ito po ang sinabi, katotohanan na dapat natin tanggapin. Ito ang katotohanang dapat tanggapin at paniwalaan ng lahat, na parito si Kristo Jesus sa mundo para iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamakasalanan sa lahat. Diba? So huwag natin isipin kasalanan. Yun po ang nagpahiwalay sa atin sa paningin ng Diyos, ang kasalanan. Tingnan mo si Adan si Eva, na sila po ay nagkasala, nagtago po sa puno ng kahoy. Bakit nagtago? Nagkasala. Yan din isang pattern sa atin. Yan ang kalagayan natin ngayon. Kapag nagkasala na po ang tao, yan po ang harang ng presensya ng Diyos. Yung kasalanan na iniisip natin na yun na po ang papalayo sa atin. Pero ang Diyos po, hindi po tayo ipinahamak kahit makasalanan tayo. Kaya nga sinugo niya ang kanyang kaisisang anak para lahat sa pampalataya ay hindi mapahamak. So yun po ang dahilan na si Adan, nagkasala sila, nagtago sila. Kasi hubad na hubad sila, mga kapatid, na sila kumain po ng bunga ng puno ng bunga ng kahoy na doon sa lamanan. Kaya ang babae at lalaki, nagtago po sila. Dahil po sa, mga kapatid, nakasala po sila. So kaya yung pong dahilan sa atin ngayon, na dahil po sa ating kasalanan, ay yan po ang dahilan, no? Na magtatago tayo sa paningin ng Diyos. Kasi kumain na po sila, na nakita po silang hubad, at sila nagtakip ng dahon ng igos, at pagdating ng Panginoon, na mga kapatid, nagtatago po sila, na sila po ay nakakita sa kanilang katawan, hubad na po, dahil po sa kasalanan. Kaya ang lahat ng kasalanan na ating ginagawa, yan pong dahilan na hindi tayo karapat-dapat
sa paningin ng Diyos. Kasi ang kasalanan, yun po ang naghubad sa atin sa paningin ng Diyos. Kaya sila po nakita, nahubad sila. Ito po sinabi sa Genesis 3:7 hanggang po sa 9. Pagkatapos nilang kumain, nalaman nila kung ano ang mabuti at ang masama, at napansin nila na hubad pala sila. Kaya pinagtagni-tagni nila ang mga dahon ng puno ng igos para ipantakip sa kanilang katawan. Pagdating ng hapon, narinig nila na lumalakad ang Panginoong Diyos sa halamanan. Kaya nagtago sila sa mga puno doon. Verse 9. Pero tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki. Nasaan ka? Diba? Kahit na po na alam ng Diyos na sila po nakakain at nagkasala, hinanap pa rin sila ng Panginoon. Sa ating panahon ngayon nagkasala tayo, pinabayaan ba tayo ng Diyos? Hinanap pa rin tayo. Kaya itong salita ng Diyos ngayon na ating napakinggan, ito po ang naghanap sa atin na saan tayo. Itong live streaming, itong mga video sa YouTube channel o sa Facebook, ito mga kapatid, halos araw-araw ginawa po natin ito para po na maparating sa atin ang biyaya ng Diyos, para po na wag natin hatulan ng sarili na hindi na po tayo karapat-dapat sa Panginoon. Hubad na nga sila Adan si Iba, nagtago sa puno ng kahoy, pero hanap pa rin sila ng Diyos. Ganon tayo ngayon. Hinanap pa rin tayo ng Diyos mga kapatid. Kaya sinabi ng Panginoon mga kapatid, dito po sa John, in chapter 10, in verse 15 to 16, ito po ang sinabi ng Panginoon sa John, na marami pang mga tupa, mga kapatid ngayon, na hinahanap pa rin ng Panginoon para po na ito mga kapatid magkaisa po tayo sa harapan ng ating Panginoon. No? Sinabi dito mga kapatid sa John 10:14 to 16. Kaya mga kapatid dito sa John 10:14 to 16. Awan na ito ng mga Hudyo. Kinakailangan Kasi po. may iba pa akong mga tupa na wala sa kawan na ito ng mga Hudyo. Kinakailangan ko rin silang tipunin. Pakikinggan din nila ang mga salita ko. At ang lahat na nakikinig sa akin ay magiging isang kawan na lang na may iisang pastol. Mahal ako ng Ama dahil iniaalay ko ang aking buhay para sa kanila. At pagkatapos ay muli akong mabubuhay. Makakakuha ng aking buhay, kundi kusa ko itong ibinibigay. May kapangyarihan akong ibigay ito, at may kapangyarihan din akong bawiin ito. Amen. So yan po. Kahit dahil na po nagkasala si Adan si Iba, so yun na po ang dahilan na talagang kailangan isugo niya ang kanyang kaisisang anak dito sa limutan para bawiin tayo sa kasalanan, kapatid, na pamumuhay, makasalanan na pamumuhay. Kaya huwag mo na hatulan ng sarili mo na sabihin natin parang wala tayong pag-asa. Hindi po. Biblia na sabi nga sa Ecclesiastes, Kabanata 9, talata 4, na habang buhay pa may pag-asa. Ibig sabihin, hindi po hadlang ito ating kasumaan kasi alam natin na matay ang Panginoon dahil po sa ating pagkamakasalanan. Kaya hindi hadlang po ang ating nagawang kasalanan kung tanggapin lang po natin ang kapatawaran. Pagsisihan lang po natin ating makasalanan, magpabautismo tayo sa kanyang pangalan, at matatanggap natin ang tunay na kapatawaran na walang hanggang. Galing ito sa dugo ng ating Panginoon, kapatid, na ito po talaga ay nagbigay sa atin ng pag-asa. Kaya wag natin hayaan na itong ating panahon ngayon na natitira, at alam, ang kailan na lang ang ating panahon, Diyos lang po nakakaalam, sapagkat hindi naman tayo perfect talaga sa buhay natin. Maaaring magkamali po tayo sa ating pamumuhay, magkamali po tayo sa ating mga pag-iisip, naramdaman, sa ating panalita, minsan ating nagawa ay hindi po tama. So, pero dahil po na mahal tayo ng Diyos, hindi naman tayo pinabayaan, tinuturuan pa rin tayo ng Diyos hanggang sa mga araw na ito. Kaya marami pang mga tupa, no? Ang sinabi niya sa verse 14 to 15, ako ang mabuting pastol kung paano akong ikinilala ng Ama, no? Nakikilala ng aking Ama, at kung paano ko siya nakilala. Ganyan din ang pagpapakilala ko sa aking mga tupa. At ang mga nakilala nila ako, at inaalay ko ang aking buhay para sa kanila. May iba pa akong mga tupa na wala pa sa kawan na ito ng mga Hudyo. Tayo po ito mga Hintil. Kinakailangan ko rin silang
tipunin, pakikinggan din nila ang aking salita, at ang lahat ng makikinig sa akin ay magiging isang kawan na lang na may isang pastol. Kaya dito tayo nagkakaisa mga kapatid. Okay, mamuhay tayo na sa Panginoon. Ibig sabihin, huwag natin hayaan na itong buhay natin ay ito ginagamit natin sa ating sarili na kapakanan. Kasi pinagpala tayo ngayon. Kaya nga, ang isang uma, kung ito'y tinataniman natin at ang tumutubo dito ay damo, so nanganganib ito ating hambasin kung limpisahin natin at saka susunugin. Dahil po hindi makapakinabangan ang damo. Yan po ang sinabi ng Biblia na kung ang ating pumuhay talaga ay hindi po mapakinabangan, ay kapahamakan po. Ito mga kapatid, sinabi po ito sa Hebrew chapter 6 verse 7 up to 9. Pakinggan natin. Tulad tayo ng lupang pinagpapala ng Diyos, na matapos tumanggap ng masaganang ulan, ay tinutubuan ng mga halamang pakikinabangan ng magsasaka. Ngunit kung matitinik na mga halaman lang ang tumutubo roon, wala itong pakinabang. Nanganganib itong sumpain na lang ng Diyos, at sa bandang huli ay susunugin. Ganyan po ating kalagayan. Tulad tayo ng isang, mga kapatid, isang bukirin. No? Para tayong isang bukirin na tinutubuan ng halaman na napakinabangan. Pero kung, kapatid, hindi ito talaga ang pamuhay natin sa harapan ng Diyos ay mapakinabangan ng Diyos, nanganganib po tayo sumpain. Kasi yun po sinabi, tulad tayo ng lupa. Tulad tayo ng lupang pinagpapala ng Diyos, na matapos tumanggap ng masaganang ulan, ay tinutubuan ng mga halamang pakikinabangan ng magsasaka. Ngunit kung matitinik na mga halaman lang ang tumutubo roon, wala itong pakinabang. Nanganganib itong sumpain na lang ng Diyos, at sa bandang huli ay susunugin. Verse 9. Mga minamahal, kahit na ganito ang sinasabi namin, nakakatiyak kaming nasa mabuti kayong kalagayan tungkol sa kaligtasan ninyo. Kaya nga, tinuturuan tayo. Kahit ganito po ang salita ng Diyos, para tulad tayo isang lupa na binungkal ng magsasaka, kung sagbot ang tumubo, hindi mapakinabangan yon. So anong gawin ng magsasaka? Kuha siya ng itak, patayin yung sagbot at itapon sa kilid upang sunugin. So ganun daw tayo. Kaya hindi pwede na ito ating buhay na hindi mapakinabangan, tayo lang po nakikinabang. Kasi may mga tao ngayon namumuhay pero hindi ang Diyos nakikinabang. Kung siya lang ang nakikinabang, sarili po nila. Ang Diyos ang nakikinabang, ibig sabihin, kapag namuhay tayo na sumunod sa Diyos, ang Diyos nakikinabang. Ibig sabihin, nasayahan po ang Diyos sa atin. Mapakinabangan tayo. Dahil po, ang ating pumuhay talaga ay sang-ayon sa Panginoon. Kung sa ating pumuhay talaga, parang damo tayo na hindi makinabangan, nanganganib ito sa masusunog sa apoy. Ayon po sa sa Hebrew chapter 6 and verse 7 hanggang po sa verse 9. So kaya mahirap po mga kapatid na ito talaga ay ating pumuhay sa libutan ngayon. Tayo lang nakikinabang, trabaho, kain, tulog, inom, punta tayo saan, tayo nakikinabang lang. Kasi ang Panginoon wala po. Wala tayong salita ng Diyos, wala tayong pagsunod ng utos ng Diyos. Paano pa sabihin na kinabang ang Diyos sa atin? Kasi kapag nakinabang Diyos sa atin, ipinapangaral natin magandang balita. Tayo po ay naging lingkod ng Panginoon. Diyan po tayo mapakinabangan sapagkat ang salita ng Diyos, in-spread po natin sa buong sanlibutan para makarating ito sa buong sanlibutan at magkaisa po tayo ng pag-asa na ito. Yun pong dahilan na kailangan mamuhay tayo kay Kristo at kung mamatay tayo, dapat kay Kristo tayo. Buhay man o patay tayo, kay Kristo tayo. Tama, ang sinabi sa Pablo sa 1 Thessalonians chapter 4:17, at tayo mga buhay pa noon natitira ay aagawin na sa lapap. Sasalubong tayo kasama ang muling binuhay sa Panginoon doon sa ipapawid. At yan po mga kapatid ang dapat natin malaman at tandaan po natin na hindi po tayo pinabayaan ng Diyos sa mga panahon na ito. Pero kung hindi natin palagaan ito mga kapatid, tandaan po natin itong pag-asa na ito. Tandaan po natin,
napahamak po tayo. No? Kaya kailangan natin malaman. Sapagkat ang ating kaligtasan hindi po sa ating katuwiran, kundi kaloob ito ng Diyos sa atin. Kaya dapat natin malaman kung ano talaga ang nararapat. Kasi magliliwanag tayo tulad ng bituin sa langit. Sa muling pagkabuhay, parang bituin tayo papunta ng langit. Hindi na po tayo mga kapatid makita ng, akala ba natin, ito muling pagkabuhay, physical po, spiritual na po ito. Ay ibig sabihin, sa muling pagkabuhay, hindi makita ng may buhay ang mga muling binuhay. Hindi makita po, tulad ng bituin na lang, kasi kaluluwa, itong kaluluwa natin mga kapatid, spiritual na po. Pag nabuhay tayo, spiritual na. Hindi na po tayo tulad ng physical. Mabago lang. Tayo mga buhay pa, natitira, mabago na po. Yung katawan natin para sa langit na po. Spiritual po yan. So, yung mga tao maghanap ng salita ng Diyos, ito makatagpo talaga sila. Dadalhin po buhay at patay sa kanyang muling pagparito. Hindi makita ng mga buhay. No? Kasi, ang katawan natin mabubulok, palitan ng katawan mabubulok. Ibig sabihin, ito physical, hindi po ito mga kapatid. Spiritual na po. Wala ng kamatayan. Ito physical, mamatay pa ito. So, tayo mga buhay pa, papalitan ating katawan na hindi mabulok. So, hindi karapat-dapat ang katawan na ito sa muling pagparito ng Panginoon, hindi po karapat-dapat ang ating kasarian na panlupa. Ito talaga ang kasarian na galing sa langit. Ito po ang spiritual na walang kamatayan, kung immortal na tayo sa araw na muling pagkabuhay. Kaya ayan mga kapatid, ang dapat malaman natin na hindi natin wag natin kalimutan, no? Huwag natin kalimutan na itong panahon natin ngayon ay sayang lamang. Kaya kailangan natin malaman ang katotohanan na sa ating pamumuhay ngayon dapat talaga ay maglilingkod tayo sa Panginoon. Kasi hindi mapakinabangan tayo kung kain lang tayo, tulog, trabaho, kain, tulog, trabaho, naglalasing, anong gusto natin. Paano mapakinabang ang Diyos dyan? Tulad tayo ng isang lupa. Na isang magsasaka, kapag ito nagbugwal po ng lupa, ang isang magsasaka, kapatid, ay tinignan po niya. Kaya nga may talinghagan pa ni Kristo sa Mateo chapter 13, verse 1 up to 17. May mga talinghaga po na sinabi ng Panginoon tulad ng isang magsasaka na nagtanim sa isang bukirin. Pakinggan natin mga kapatid, dito tayo sa Mateo chapter 13 verse 1. Ang araw ding iyon, lumabas ng bahay si Jesus at naupo sa tabi ng lawa. Napakaraming tao ang nagtipon sa paligid niya, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon umupo, habang ang mga tao na may nasa dalampasigan. Marami siyang itinuro sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga o paghahalintulad. Sinabi niya, may isang magsasakang naghasik ng binhi. Sa kanyang paghasik, may mga binhing nahulog sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga binhing iyon. May mga binhi namang nahulog sa mabatong lugar, kung saan walang gaanong lupa. Mabilis na tumubo ang binhi dahil mababaw ang lupa. Verse 6. Ngunit natuyo rin ito ng masikatan ng araw, at dahil hindi malalim ang ugat, namatay ito. Yung mga binhi namang nahulog sa lupang may matitinik na damo. Lumago ang mga damo at natakpan ng mga tumubong binhi. Iba na may nahulog sa mabuting lupa, lumago at namunga. Ang iba'y napakarami ng bunga, ang iba'y marami-rami, at ang iba na may katamtaman lang. Kayong mga nakikinig, dapat ninyo itong pag-isipan. Ang light. Yan mga kapatid, no? Tulad ng isang tao nagtanim, naghasig ng kanyang binhi. Ito salita ng Diyos, hinasig natin ito, kung saan ito tatama, sa lupa ba na mabantok, sa lupa ba na sabihin natin mabato, sa lupa na may madamo, o sa lupa ba talaga na pure. So ito po, nagtanim lang po tayo ngayon, naghagis tayo ng salita ng Diyos sa mitan ng social media, YouTube channel sa Facebook. So lahat na matamaan ng salita na ito, alam po ng Diyos anong klaseng puso. Kasi puso po ito ang tinutukoy dito. Yung po mga puso na bawat tao, 4 po
kapatid, ang kasarian ng puso ng tao. May madamo at saka may mabato. Ito tabi ng daan at saka pure na lupa. Apat po ito, mga kapatid. Tandaan po natin. Now dito po sa verse 19 to 22 to 23. Ang tabi ng daan kung saan nahulog ang ilang binhi ay ang mga taong nakinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, pero hindi nakaunawa. Dumating si Satanas at inagaw ang salita sa kanilang puso. Ayan. So, itong talanghaga na ito, puso po ito. Pero apat po na klase ng puso ng tao. May mabato, may masagbot, may mabantok kung tabi ng daan, at may pure na lupa. 22 o 20. Ang mabatong lugar kung saan nahulog ang ibang binhi ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos at masaya itong tinanggap agad, ngunit hindi taimtim sa puso ang kanilang pagtanggap. So, itong mabatong lugar, puso pa rin ito. Hindi mataimtim, no? Sa puso nila ang salita na sinatanggap. Ibig sabihin, hindi po nila pinaniniwalaan. Parang dalawang isip ba, hindi mataimtim. Kasi ang matim, nakatatak po yan. So, meaning to say, hindi po nila pinahalagaan yung napakinggan nila. Yun po ang mabatong lugar na ito pala ang puso ng tao. Ang mabatong lugar kung saan nahulog ang ibang binhi ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos at masaya itong tinanggap agad, ngunit hindi taimtim sa puso ang kanilang pagtanggap, kaya hindi tumagal ang kanilang pananampalataya. So, narinig na itong mabatong lugar, mabatong puso, tumanggap sila. Kung hindi mataimtim, pagdating ng mga pagsubok, hindi pa nagtatagal ang panampalataya pagdating ng kahirapan. Dating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos na kanilang tinanggap, agad silang tumatalikod sa kanilang pananampalataya. Yun po ang mabato na puso. Hindi mataimtim tumanggap. Nagdalawang isip, hindi naniwala totoo. Masayang tumanggap pero hindi po nakatanim sa puso. Yun po ang ibig sabihin, mabato. Kasi ang bato talaga, matigas po yan. No? Tapon mo yung bato, kahit biakin mo yan, hindi basta-basta matibag yan kasi bato. Yun po ang mga puso ng tao na nakatanggap. Tama pastor mo. Oo, tama talaga. Hanggang po sa tama, pero hindi natama ng puso. Hindi nakapasok kasi mabato pong puso yan. Madali pong sumagot, amen, praise the Lord. Totoo pala. Totoo pala sa bibig, pero sa puso wala po kasi mabatong puso niya. Tuloy natin sa 22, 23. Ang lupang may matitinik na damo kung saan nahulog ang iba pang binhi ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos. Ito naman matinik at madamo. Klase ng puso ng tao, matinik at madamo. Ano po ang nangyari sa kanila? Ngunit dahil sa mga alalahanin dito sa mundo at sa paghahangad na yumaman, nakalimutan nila ang salita ng Diyos. Ito ang matinik na puso dahil marami po ang nakatanim sa puso nila na naghahangad mayaman, gusto nila na masagana, kaya yun po ang dahilan na ang kanilang puso matinik, madamo. Kasi marami pong tumutubo sa puso nila, gusto mayaman, gusto na hindi maghihirap, gusto walang mga pagsubok, gusto masaya lang palagi. Yun po ang nangyari, kahit nakatanggap sila ng salita ng Diyos, mga kapatid, ito po ang dahilan na hindi na po sila, hallelujah, maniwala. Ito po mga kapatid ang dahilan, matinik at madamo. Ang lupang may matitinik na damo kung saan nahulog ang iba pang binhi ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos. Ngunit dahil sa mga alalahanin dito sa mundo at sa paghahangad na yumaman, nakalimutan nila ang salita ng Diyos, kaya hindi namunga ang salita sa buhay nila. Hindi pa mamunga kasi matinik. Kasi ang nais lang mahangad, mayaman, no? Alalanin sa salimutan, gusto ko may sasakyan, gusto ko may magandang bahay, gusto ko may negosyo, gusto ko may lupa, gusto ko na ako makilala ay mayaman. Yun ang dahilan. Kahit nakinig sila, hindi namunga ang salita ng Diyos sa buhay nila. Paano mamunga? Gusto silang mayaman, gusto masaya. Siyempre, kung gusto mong mayaman, maraming diskarte mo. Anong gusto mong gawin? Kahit linggo, nagtatrabaho para managdagan ang pira. At saka, diskarte lang po. Kasi wala po talaga ang puso na itong matinik. No? Mabato,
matinik. Mga batid mabato, matinik na lugar, at saka itong daan na mabantok. Daan mabantok, kasi ang daan kasi mabantok talaga yon. Kaya hindi talaga, kahit na kung daanan mo yan, kahit na po kung ano lang yan mga kapatid, kasi daan mabantok talaga, dinadaanan po, nahulog po sa tabi ng daan. Ibig sabihin, puso mo na mabantok, no? Iba ang mabato, iba ang bato, iba ang mabantok, iba ang itong matinik kung masagbot. At mayroon naman puso na pure mga kapatid. 23. Ngunit ang mabuting lupang hinasikan ng binhi ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos at nakakaunawa nito. Ito ang puso na pure na lupa. Dahil nakikinig sila at naunawaan. Ito, naunawaan mo, ginagawa mo. Di ba? Naunawaan natin salita ni pastor, salita ni father, salita ni brother sister. So, ginawa natin yun. Naunawaan natin, ito pala talaga. Kailangan magsisi na po tayo at magpabautismo tayo sa pangalan ni Kristo upang mapatawad ating makasalanan at tanggapin natin pinagkaloob ng Espiritu Santo. Naunawaan natin, wala. Kung wala, hindi ka makapag-bautismo. Pero naunawaan mo, tama pastor, magpabautismo ako pastor, sapagkat ito pala ang dapat nating gawin. Hindi pala relihiyon na ating maasahan, hindi pala karunungan ating maasahan, hindi pala ang bansag pastor palit tagapagturo ng palatayang maasahan. Ang maasahan, ang pagtanggap ng bautismo sa pangalan ng atin Panginoon Kristo upang mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. At tatanggapin ng Espiritu Santo, ito mga kapatid, na ipagkaloob sa atin, na magtuturo sa atin sa bawat araw ng ating pumuhay. Kumusta ba kaya ngayon ang ating pumuhay? Kalugod-lugod ba sa Diyos? Talagang namuhay tayo kay Kristo? Para mamatay tayo kay Kristo at patay buhay man tayo kay Kristo tayo. So yan mga kapatid, mensahe na Diyos para po sa atin. Maraming salamat. Pangtito lang po ako sapagkat pinutuloy itong mga video na ginawa po natin na may kapayapaan habang ng Diyos ay sumasa atin lahat mula sa atin, Panginoon Kristo. Ito po yung lingkod kay Kristo Jesus, Pastor Tumac Apostolic, Believers of Christ International, and sinunod to us, grace, mercy, in peace. Be with us, Jesus Christ. Amen.